wala ho masyadong nag-uusap or tumatalakay sa mga topic patungkol sa mga tatay. And noong araw ho kasi, ang nagiging role ng tatay ay provide financially and to lead the family. Ngayon ho kasi ang dami ng requirements. Tayo pong mga tatay ngayon, tayo ho ang anak ng mga frustration natin noon. Nagkakaroon ng implication na kapag katatay ka, kailangan matapang ka. Malakas. Kailangan hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Strength in itself, yung pagiging matapang or pagiging strong also means na alam mo na may weakness ka dito, alam mo na hindi mo kaya tong bagay na to, at alam mo kung paano humingi ng tulong. Ngayong linggo makakasama natin si Teacher Richard Uliap Jr., isang occupational therapist, isang guro, isang content creator, isang family life coach. Sir, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Expert's Opinion. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa pag-invite. Sir, ngayong Father's Day, ngayong Sunday, bibigyan po kayo natin ng ating mga dakilang ama sa sakripisyo ng kanilang mga pamilya. Hindi po bang i-explain sa amin, Teacher, kung bakit haligi ng tahanan ang tinatawag sa ating mga dakilang tatay? We associate haligi kasi as a foundation. Sila ang nagiging sandalan. The representation of a father is the one that we always depend on, the head of the family, and the one that takes care of all of its members, most especially the children and also the spouse. Yung mahalagang papel ng isang ama sa pag-build ng isang maayos na pamilya at tahanan. Marami pong roles kung i-enumerate po natin lahat, no? But siguro let's sum it up into three things. Provider. So, associated ang pagiging tatay sa pag-provide financially. But providing doesn't only mean na nagpo-provide ka financially. Are you also providing your time to spend time with your spouse or spend time with your children? Are you also providing that sense of love? Kasi love doesn't only mean na you providing. Even discipline is also a form of love. Providing also means you're giving them opportunities to learn. Fathers are also the emotional anchor. Emotional anchor meaning, natatakbuhan ba tayo ng mga anak natin kapag may problema sila sa eskwelahan? Makakapagsabi ba sila ng mga bagay na gusto nila, na hindi sila matatakot kay tatay, napapagalitan sila? The foundation of the family, no? So they are the ones who are constantly making sure that all of its members are well taken care of, while at the same time it comes hand in hand in being intentional. Kaya siya ganyan kasi wala siyang father figure. Ano po bang ibig sabihin nito? Aminin man natin sa lahat, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon, there's always a father figure in the family. Malaki po ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng father figure sa bata. Nagkakaroon po siya ng sense of identity. Ano ba dapat ako bilang lalaki? Karoon din po siya ng idea kung paano dapat ginagawa ang bagay-bagay, paano magmahal ng asawa, paano mag-provide para sa mga anak, paano magdisiplina. How important din yung mental health ng mga tatay? Nako, bago ko po sagutin yung tanong po na yan, I really appreciate your good company and also your office for doing this talk, no? Kasi wala ho masyadong nag-uusap or tumatalakay sa mga topic patungkol sa mga tatay. And sobrang importante ho ng mental health ng tatay. Bakit ho? Kasi tayo ho, yung presensya natin bilang tatay, ang ginagawang basis ng mga anak natin kung paano rin sila mag-act sa iba, dahil nagiging role model din ho tayo. Sure, ano po ba yung mga karaniwang pinagdadaanan ng mga tatay na nakaka-apekto sa mental health nila? Madalas na nagiging challenge ng mga tatay that leads them towards those like emotional or psychological concerns are the following. Siyempre, unang-una na ho dyan yung burden of providing. Hindi ho madali para kumita ng pera, considering ho na dumidepende ho kasi yung mga anak natin, yung asawa natin sa atin. Araw-araw na buhay natin, pagko-commute, yung struggle natin, taas ng bilihin at kung ano-ano pa. So,
nakaka-contribute ho ito sa mga stresses. Ang pinaka-challenging part po sa mga tatay is yung part ng communication. Madalas ho kasi hindi ho nila na i-relay ng maayos yung mga nararamdaman nila. Partly because also of their role. Kasi para ang nagiging dating ho kasi nagkakaroon ng implication na kapag katatay ka, kailangan matapang ka. Malakas. Kailangan, hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Tatay dyan. Tay, kamusta ka na? Lagi nilang sagot. Okay lang. Okay lang. Totoo po. Totoo po ba? Walang problema. Okay Yes lang. Pero deep inside, may malalim pa pala silang pinagdadaan. Totoo po. In connection with that, teacher, sa kabila ng mga responsibilidad nila, sa tingin niyo po ba anong sikreto sa pagiging matigas nila, matapang na parang walang problema, hindi napapagod? Ano po kaya sa tingin yung mindset ang meron sila? Okay. Mga tatay, hindi ho sila sa hindi napapagod. Napapagod ho sila. Kailangan lang ho nilang tumayo, kailangan lang ho nilang mag-provide dahil may mga taong nakadepende ho sa kanila. Ba madalas hindi nila pinapakita yung kahinaan nila? Yung pagpapakita ho kasi ng kahinaan, paminsan ina-associate natin sa weakness. Bata pa lang tayo, pinapa-imply na sa atin na dapat pagkalalaki ka, ganito ka. Dapat pagkalalaki ka, matapang ka, malakas ka, at kung ano-ano pa. Kailangan din po natin ipakita ang emosyon natin, lalong-lalo na po sa mga taong mahal natin. Dating po ba sa mental health nila, may mga senyales ba na hindi na sila okay? Depende ho actually kung ano ang presentation. Marami ho kasi mga mental illnesses na kailangan nating ma-identify at kailangan nating malaman kung nagpa-fall na po ba talaga siya doon. Pero kung kunwari, napapansin na natin, may signs and symptoms, may mga pagkakataon, nawawala na ho sila ng interes. Yung mga bagay na masaya sila noon, palagi nang bugnutin si tatay, palagi na po siyang galit, hindi na ho niya masyado mapagtimpian ang kanyang nararamdaman. May mga pagkakataon din ho na instead of gawin yung mga constructive na bagay o mga bagay na kapakipakinabang, ang ginagawa na lang ni tatay ay manood ng TV at kung ano pa. Hindi ko ho sinasabi na itong mga bagay na to ay mali. Pero kung may mga pagkakataon na noon hindi siya ganun, tapos biglang out of the blue, biglang bakit ganito na si tatay? So baka meron ho siyang pinagdadaanan. At ang role natin, mga either asawa or mga anak is hindi ho para husgahan si tatay. Tao lang din si tatay, baka may nararamdaman siya, may pinagdadaanan siya, baka pinagalitan siya sa trabaho. Kailangan din natin pumasok at kamustahin din natin si tatay. Dito na pumapasok, teacher, yung napakahalaga ng salitang kamusta, no? Tama. Paano mapapangalagaan ng mga tatay ang kanilang mental health? Okay. Unang-una ho is a change of mindset. Kailangan ho maintindihan ng mga tatay, maintindihan natin bilang lalaki na hindi natin kaya lahat. Hindi lahat ng bagay nasa sa atin ang sagot. Ang kailangan mo natin gawin ay mag-hoop up kasi palagi it would always be a constant battle. Hindi lang para sa ating mga tatay but as a normal human being. Tatay, may pagkakaiba po ba sa mga sa pagiging tatay noon at ngayon sa modernong panahon? Sa totoo lang, malaki. Kasi noon, at ito ay hindi ho panghuhusga sa mga nakaraang henerasyon, noong araw ho kasi, ang nagiging role ng tatay ay provide financially and to lead the family. Ngayon ho kasi, ang dami ng requirements. Kailangan mo na mag-spend ng time, kailangan mo na magpakita na kailangan vulnerable ka rin. Why? Kasi tayo pong mga tatay ngayon, tayo ho ang anak ng mga frustration natin noon. Yung mga stress natin, yung mga childhood trauma natin noon na si tatay palagi hindi nag-spend ng time. Ngayon, alam na natin na kailangan mas mag-i-spend tayo ng time sa anak natin dahil tayo mismo naramdaman natin na kailangan pala natin iparamdam sa mga anak natin. Noon talagang trabaho. Yes. Pero this time, may makikita tayo na may mga hobbies na rin yung mga tatay. Nakatutuwang tingnan na hindi lang sila puro focus sa trabaho. Pero hindi natin maiwasan na may ilan pa rin dahil sa hirap ng buhay. Yes, totoo po. Kasi iba-iba hong social demographic at saka mga levels po ng buhay, iba-iba rin ang pinagdadaanan. Ano po ba yung pinakamahalagang aral na ibinibigay sa atin itong pinagdiriwang natin ngayong Father's Day? Okay. Ngayong Father's Day, kailangan po nating maintindihan na hindi ho natin kaya lahat. Bilang tatay, pwede rin ho tayo maging vulnerable. Vulnerability doesn't mean that we need to show weaknesses.
Because strength in itself, yung pagiging matapang or pagiging strong also means na alam mo na may weakness ka dito, alam mo na hindi mo kaya tong bagay na to, at alam mo kung paano humingi ng tulong. Yung tulong, hindi naman madalas, hindi natin kailangan yung tulong na okay, tulungan kitang kumita ng pera. Yung tulong kahit yung simpleng suporta, emotional support, appreciation kay tatay, pagbibigay ng tubig habang nagpapahinga si tatay. Ginawa ho ng Panginoon ang family na hindi lang ho ang tatay ang nasa equation, kung hindi ang buong pamilya. Baka may message na rin po kayo sa mga asawa, mga anak, matulungan din ng mental health, especially sa panahon natin ngayon. Iba na rin ang takbo na panahon ngayon. Kamustahin niyo po si tatay. Bigyan niyo po ng oras, ng panahon, at ng pagmamahal. Alam ko ho mahirap kasi lalong-lalo na kapag na-establish na ni tatay na may barrier siya, no? Na bawal mo kong kausapin pagka nanonood ako ng TV. Pero kailangan mo nating subukan. Dahil si tatay ay tao lang, may pinagdadaanan din, at si tatay ay may pakiramdam. Tay, maraming salamat kasi tinulungan mo ko dito. Salamat, hinatid mo ko sa school. Paminsan kasi nagiging routine na rin sa atin yung mga ginagawa ni tatay, kaya hindi na natin napapansin yung mga ginagawa nila. Para naman po sa mga nanay, bigyan po natin ng pagkakataon marinig yung mga hinaing ng asawa natin. Instead of us telling kung ano yung dapat niyang gawin, baka pwede nating mag-suggest ka na lang. Daddy, parang mas okay sa'yo kapag ka ganito ginawa natin. Ano sa tingin mo? Kumbaga mas maayos na approach. Yes po, mas maayos na approach, at it's more of suggesting rather than demanding. Siguro bago tayo magtapos, mensahe nyo na lamang po para sa nanonood ng mga tatay ngayon, mga soon-to-be dad, and of course, mga tumatayong ama sa kanilang pamilya ngayong Father's Day. Okay. Alam ko po, mahirap po ang pinagdadaanan natin bilang mga tatay, no? Ako po ay isang tatay na rin, may anak na rin po ako, at mayroon po akong dalawang stepchildren. Hindi lang po mahirap sa pagkita ng pera, kung hindi mahirap din po dahil ang pagiging tatay ho ay constant learning process. Hindi ho ibig sabihin na alam mo na, nagkaanak ka na ng isa, ibig sabihin gano'n na. Katulad nito, iba ang henerasyon nila, nagse-cellphone. Huwag mo nating i-impose kung ano yung kinalakihan natin noon. Pakinggan natin sila, intindihin natin sila. Sa mga gusto naman pong magulang, especially mga tatay na lumapit para humingi ng payo, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap? So, you can reach us at Dreamcatcher Therapy Center. So, meron po kaming 4 na clinic. We cater for kids with special needs. We also offer specialized services, and most especially, we also offer parenting coaches. Also, we have a digital platform called The Parenting Coach PH. Usually, ang advocacy po namin na ito ay tinutulungan at binibigyan ho namin ng guidance ang mga magulang kung paano ho nila palalakihin ng maayos, at kung paano po tayo mas magiging effective na parents with intentionality na pinag-iisipan ho natin, at hindi na lang natin hinahayaan na mangyari lang ang pagiging tatay at ang pagiging nanay. So, maraming salamat po, yes, Teacher po. Richard, sa pagsama niyo po sa amin ngayon sa programa natin yun. Of course, sa pagbibigay pugay natin sa paraan po na to sa ating mga dakilang tatay. Of course, Teacher Richard, Happy Father's Day din po. Maraming salamat po. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, daddy, ama na nanonood sa atin ngayong linggo sa programa natin sa Expert's Opinion. And of course, batiin ko na rin po yung papa ko na nanonood ngayon na Happy Father's Day pa. I love you po. Ayan, at muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Expert's Opinion.